Magandang umaga po mga kapatid. Kahit wala pa sila, alas 9 na, 9:10 na po eh. Mag-start na po tayo sa ating Bible study sa umaga po ito. Mamaya ulitin rin po natin, pero gusto rin po nating sabihin na pinag-meetingan po ng mga kalalakihan nung nakarang Sunday. Magkakaroon po tayo ng yung tawag lang po natin casual meeting, ano po? April 2 yun, April 2. So alam po natin sa Biblia, hindi tayo maaaring gumamit sa kabang yaman ng iglesia para sa pagkain. So yung mga individual, gusto tayo po lahat, kung meron tayong pagkakataon, pwede tayong tumulong doon sa pagkain. Yun lang po ang ating sinasabi. Di siya pilitan nyo kung gusto lang po natin at meron tayong pagkakataon. So, ang ating pong pag-aaralan, hindi ko alam kung pamilyar kayo sa aral na ito, premillennialism. Ito po ay isang aral na sikat. Actually, yung mga nangyayari sa kasalukuyan, yung gera sa Middle East, yung mga gera ng mga bansa, ito inilalagay nila sa aral na ito. Darating ang panahon, at may mga mangyayari kanila, kaya pre-millennialism. Ano po niya, ang ibig sabihin, yung before. Millennial, 1,000 years. So ito yung kay paniniwala, mapapaliwanag po natin mamaya, na si Kristo, sa kanyang pangalawang pagdating, bababa siya sa lupa, at mag-ahari siya sa loob ng 1,000 taon sa lupa. At yung pre-millennialism, sinasabi sa atin yung mga pangyayari bago dumating yun. Yun ang aral na ito. So, dahil si Kristo po ay bababa sa lupain ng Israel. So, yun ang focus nila. Yung lahat ng mga bagay na nangyari sa Middle East at yung mga related na mga gulo ng mga bansa ay nirelate na sa aral na ito. Na hindi natin pinaniniwalaan, kaya gusto natin tingnan. Ito yung sinasabi ng Golden Age. Ganyan. Meron pa silang aral na darating ang panahon na magkakaroon ng isa lamang pamalahan sa loob ng buong mundo kanila eh. Well, yun sabi nila. Pero sabi nila. Ito yung universal righteousness. Ito yung panahon na lahat ng mga tao ay magiging matuwid. At ang buong bansang Israel, sila ay maliligtas. Pangalawa, yung 1,000-year reign on the earth. So maliwanag na sinasabi, kahit di pa tayo magpapatuloy, na si Kristo hindi pa naghahari ngayon. Maghahari pa lang sa kanyang pangalawang pagdating at hindi siya maghahari sa spiritual na paraan. Siya maghahari bilang isang literal na hari, katulad ng ibang mga hari sa lupa. Pangatlo, siya umupo sa trono ni David sa Jerusalem. Yan ang taran nila. So, siya ay hari sa buong mundo at siya po umupo sa Jerusalem. Ganyan na. So, isang literal na Jerusalem. At ang mga Hudyo ibabalik sa Palestine. Alam niyo si Satanas, matalino siya, di ba? Once upon a time, kaya meron pong gera sa Palestine. Noong 70 AD, nung nag-iba ang templo sa Jerusalem, nagsipangalat ang mga Hudyo. Yan ang katapusan ng kailang pagiging isang bansa. So nagsipangalat sila. So tumira doon eventually ay mga Arabo. So yung mga Palestinians, sila yung mga Arabs. So ngayon, noong 1914, 1918, pagkatapos ng First World War, dahil ang Palestine ay nasa pag-ahari o Great Britain ang namamahala doon sa colony niya. Nanako siya na ibabalik niya yung mga Hudyo sa Palestine. So hindi natupad kaagad. So noong katapos ng Second World War, yung sinasabing Zionist movement, yung mga Hudyo allegedly, bumalik sila sa Palestine at naging bansa ng Israel. At nagkaroon po ng gera 1949, pero nanalo ang bansang Israel. Iyon ang sinasabi na kasi kami ang bayan ng Diyos. Kaya hindi nyo kami matatalo kanila. Pero ang dahilan ba't sila natatalo, hindi ang Diyos. Nasa kailangang backing ng Amerika. Siyempre, paano sila matatalo? So, babalik daw ng Diyos sa Jerusalem. At ito'y sa pagitan ng pangalawang pagdating at ang katulan ng lahat ng mga tao. After 1,000 years, yan ang judgment day. Yan ang kailang paniniwala. Ito ba yung tinuturo ng Biblia? At sagot natin, hindi.
Pero ang isang responsibilidad natin, kasi marami tayong matatagpan na ganyan. Alos na naman denominations, maliban sa ilan, ay premillennialist. Pinagmamalaki pa nila yun. Bisa may nakita Baptist Church, kanya, King James Version, premillennial, kanya lang. So pinaniniwalaan nila yan. Si Kristo ay paghahari bilang isang tao. So ibig sabihin, ang nangyari, sabi nila, ang sanglibutan ay napakasama sa panahon ng Panginoon, hindi siya tinanggap bilang hari, kaya siya pinatay. Yun ang sabi nila. Kasi syempre, ang plano po ng Panginoon, itatatag niya kanyang kaharian. Bababasa na sa Mark chapter 1. Si Mark at si Matthew, iba kailang simula. Si Mark, wala siya sinabi sa pagkatao ng ating Panginoon. Nagsimula siya kaagad sa bautismo ni Juan. Si Matthew, nagsimula siya sa pinanggalingan ng Panginoon. Hari anak ni David, anak ni Abraham. Basahin po natin sa Mark chapter 1, verse 15. Kasi sinasabi, naganap ng panahon at malapit ang kaharian ng Diyos. Kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yun ang plano ng ating Panginoon. Siya nireject. So yun ang plano niya, dahil na-reject siya, later on na lang, itatatag ang kanyang kaharian. So sa mga premillennial, ang ating Panginoon, hindi pa hari ngayon. Yun ang kailang paniniwala. Mag-ahari pa lang siya. Kaya ang plan B, ginawa nilang taong Diyos. Tandaan natin, ang Diyos wala sa plan B. Plan A lang yan. Walang plan B. Kaya anong klaseng Diyos ang ating Diyos? Palagi siya may plan B. Ang plan B nila, instead, yung kaharian ng may tatatag, ang plan B ng Diyos, ay tatag ang iglesia. Yun ang kanilang paniniwala. Totoo ba yun? Hindi. Basahin natin. Sa John chapter 7, verse 4. Kung yan ay nangyari, so hindi nagawa ng Panginoon ang kanyang gawain. Hindi niya nagawa kasi hindi niya itatag ang kanyang kaharian. Ang plan bilangan na itatag niya. Pero basahin po natin ng sinabi ng Panginoon sa kanyang Ama. Ibig sabihin, kung nagawa ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na pinag-utos ng Ama, nalwalhati niya yung Ama. Basahin natin. Verse 4. Nilulhati kita sa lupa, kanya, sa pagtatapos ko ng gawain binigay mo sa akin. Paano natin sasabihin na hindi niya naitatag, yung dapat niyang itatag? Kasi samantala sinabi ng Panginoon, nagawa ko na kanya mga bagay na pinagagawa mo sa akin. At isa sa mga bagay, may magtatag ng kaharian. Babalik po tayo sa Old Testament. 2 Samuel chapter 7. Ito ang pinangako ng Diyos kay David. Basahin natin. Ngayon, ito yung pinangako ng Diyos kay David, tapos hindi nagawa. Hindi totoo yun. Sabi rito ng Panginoon, nagawa ko kanya dapat yung pinagagawa mo sa akin. Sa 2 Samuel chapter 7, ito yung sinabi ng Diyos kay Nathan at nasabihin niya kay David. Basahin natin sa verse 11. Siya magtatayo ng bahay para sa aking pangalan, at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman, kanya. Ako'y maging kanyang ama at siya maging aking anak. Kapag siya'y gawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng pangampas ng mga anak ng mga tao, kanya. So sino yung sinasabing anak? Maging anak ko, kanya na natin, Panginoon. Kasi sa mga bagay na gagawin niya, na ipinag-uutos ng ama, ay ang itatag ang kanyang kaharian magpakailanman. O sabi ng Panginoon, nagawa ko na kanya lahat ng mga bagay na pinagagawa ko sa iyo. So hindi totoo yun. Nung namatay ang Panginoon sa krus, pagawa niya, dapat ginawa niya. So tingnan niyo yung kasinungalingan nila. Ang katotohanan niya, baligtad. Sa John chapter 6, gusto siya gawing hari ng mga Hudyo. Ano ba nangyari sa John chapter 6? Di pinakain niya yung mga tao sa pamagitan ng himala. So nakita lang ang pangharian ng Panginoon. Gusto siya gawing hari, ayaw ng Panginoon. Sila na-reject ng Panginoon. Hindi siya na-reject. Makikita natin. So hindi totoo yan. Isabihin, mas makapangyarihan pa yung mga propeta, mali. Tandaan po natin ang kaharian, hindi natin mababasa sa bagong tipan lang. Kahit sa Old Testament, ito ay
Sinabi na ng mga propeta. Ngayon, kung hindi natupad yung sinasabing pagkatatag ng kanyang kaharian, so yung mga propeta mali. Pangalawa, nagkamali salita ng Diyos. So napakaraming paratang ang binibigay nila sa Diyos. Kaya may propeta, nagsasalita ang mga propeta sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung mali yung propeta, sino nagkamali? Di ang Espiritu Santo. Hindi nakikita ng mga tao ito ang malaking kasalanan ng ginagawa nila. At ang salita ng Diyos ay may mali. Bakit mali? Tatatag ang kaharian, hindi na itatag. Hindi nagkamali sila, di ba? Tuloy po natin. Doon po sa, palagay ko, pamilya na tayo sa ulang ito ni Daniel. Sa Daniel chapter 2, 31-45, na naginip si Nebuchadnezzar. Yan na nakita niya. Sa malaking tao, iba-ibang metal ang bahagi ng kanyang katawan. Ngayon, si Nebuchadnezzar, sinubukan niya yung lahat ng mga matalinong tao sa kanyang kaharian. Number 1, sabihin nila kung ano yung panaginip. Wala nakasabi maliban kay Daniel. Ang nangyari, yung mga matatalinong tinawag niya, puro pinatay nila lahat yun. Ganun ang mga hari, no? Pag hindi mo nagawa yung sinasabi ng hari, papatay ka ng hari. Si Daniel hindi siya namatay. Bakit? Dahil sinabi niya ang panaginip. Ayun nga, ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Basahin po natin. Sabi sa verse 36, ito ang panaginip, sabi ni Daniel. Hindi sinasabi ni Nebuchadnezzar kung anong panaginip niya. Gaya aming sasabihin sa iyo, kahulugan, dito muna tayo sa 31. Ikaw ay nakamasid o hari, nakakita ka ng isang malaking rebulto, yung ganyan. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lumang makinan, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo dito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisya na ginto, dito yung ulo. Ang tindib at mga bisig nito ay pilak o silver, at ang tiyan at pangihitan nito ay tanso, at ang mga binti nito ay bakal, at ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Yan ang panaginip kanya. So sa verse 36, ito naman yung kahulugan. Sinabi ni Daniel sa verse 37, ikaw o hari ay hari ng mga hari, na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at ng kalalatihan. In other words, yung si Nebuchadnezzar, ang kanyang kaharian ay higit sa tatlong yan, kanya. Ito sabi niya. At sa anumang naninirahan ng mga anak ng mga tao, o ang mga hayop sa parang, o ang mga ibon sa ipapawid, ay binigay niya ang mga ito sa iyong kamay, at pinuno mo sa kanilang lahat, ikaw ang ulo ng ginto, kanya. Ay pangalawa, pagkatapos may babaw ng isang kaharian na mas mababa kaysa iyo, at mayroon pang ikatlong kaharian tanso na namumula sa panglupa, at magkakaroon ng ikaapat na kaharian kasintibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay. At gaya ng bakal na nakadudurog, kanyang dudurugin at babasagin ng lahat ng ito kanya. Ito yung pangapat. Kung paanong yung nakita ng mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad na magpapalayok at may bahaging bakal, so yung paa niya, tingnan nyo, yung sa baba, putik. Yung sa taas, bakal. Hindi siya pure. Kung paano ang mga daliri ng paa ng bakal ay isang bahagi at isang bahagi luwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Alam po natin yun. Sa loob ng Roman Empire, later on, may mga digmaan sa loob niya. Bagamat merong pamamahala yung mga Romano, pero merong naging magsik sa loob ng kaharian. So sa verse 44, at sa mga araw ng mga haring ito, yung Roman Empire at ika-4, sabi nito, yung magtatatag ng isang kaharian na hindi magiging sa mga araw ng mga haring yun ng Diyos sa langit kanya. Parang big masyado yun. Mali yung preposition nila. Dahil dapat dito, ang Diyos na nasa langit kanya ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man ito iiwan sa ibang bayan, dudurugin ito at wawakasan ng lahat ng mga kahalang iyon
at ito'y mananatili magpakailanman. At kung paano iyong nakita ng isang bato'y nagtibag mula sa bundok, hindi siya pa makita ng kamay at tinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pinak at ang ginto. Ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano mangyayari sa inaharap. Ang panaginip ay totoo at ang mga kahulugan ito'y mapagkakatiwalaan kasi hindi naman siya nagsalita ng kundi ang Diyos. So dito, ang propeta Daniel, sa panahon ng mga Romano, ay maitatag ang kaharian. Eh kung hindi na itatag, hindi sabi nga mali yung mga propeta, at itong kaharian na ito, hindi masisira. Ang katunayan, yung bato, giniba niya yung lahat ng kaharian na binanggit. Pero mananatili yung kaharian na kinatag ng Diyos sa niya. Hindi raw ito masisira. At kanyang hari ay mamamahala magpakailanman. In other words, hindi lang sa lupa maghahari ng Panginoon pagdating man sa langit. Andun pa rin ang kanyang kaharian. Ay tayo binubuo ng kaharian na yun. So kung totoo yung sinasabi nila, ayan ang konsekwensya. Mali ang mga propeta. Pag mali ang mga propeta, mali ang Diyos. Sinasabi niya isang bagay na hindi mangyayari. Mangyayari ang Diyos mismo ay bulang propeta. Doon sa Deuteronomy chapter 18. Ang palatandaan kanya ng Diyos sa isang propeta kung ito'y aking sinugo o hindi. Ang inyong magiging palatandaan kanya, kapag nagsalita ang isang propeta sa aking pangalan at hindi ito nagawa, hindi ko sinugo yung propeta yung ganyan. Dito sa 18:20 ng Deuteronomy. Subalit ang propeta magsasalita ng salitang may kapangahasan sa aking pangalan, ganyan. O yun ang papanggap na si propeta ng Diyos. Na hindi ko iniutos ang kanyang sabihin o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propeta iyon ay mamamatay, ganyan. At kung yung sasabihin sa iyong puso, paano na malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Very good question po yun. Kapag ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap, hindi nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propeta iyon ay nagsalita na may kapangahasan, huwag mo siyang katakutan. Ganyan. Hindi, kung yun ang sinabi ng Diyos, ang propeta, nagsalita, di nangyari, bulang propeta, yung Diyos bulang propeta. Nagsalita siya ng mga bagay sa pamagitan ng propeta, hindi nangyari. Pero tingnan yung dalawa, hindi ito magagawa. At ang hari, maghahari, magpakailanman ganyan. So, yun ang may siyang consequence nila. So, dito makikita na mas makapangyarihan si Satanas kaysa sa Diyos. Bigyan yung larawan, matawag ba? Sabi nila, ang mundo'y magigiba sa pamagitan ng tawag ba? Di totoo yun, di mangyayari yun. Ang gigiba sa mundo, hindi tao, hindi ang Diyos. Bisabi, si Satanas mas makapangyarihan sa Diyos. Dahil natalo niya yung plano ng Diyos, di ba? Instead na matatag ng Panginoon kanyang kaharian, hindi niya naitatag. So si Satanas, nandilalang laman ng Diyos. Kasi nagtatanong po tayo kung siya galing si Satanas. Wala tayong mababasa sa Biblia. Pero ang Diyos lang ang walang hanggan at walang simula at walang katapusan. Si Satanas sila lang ng Diyos, di ba? Dahil di naman sa walang hanggan. So dito, mas makapangyarihan pa ba ang nilalang ng Diyos kaysa sa lumalang na kaya niyang sirain yung plano ng Diyos. Hindi pwede. Bakit ang Diyos may plano? Tayo po, kung may plano tayo, hindi nangyari, okay lang, tao lang tayo. There are things beyond our control. Kaya may nangyayari, gusto natin di nangyayari. Wala tayong magagawa. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, masasabi ba natin may mga bagay na hindi niya gagawin? O mga bagay na sasabihin niya gagawin niya, tapos hindi mangyayari? Dito to, tingnan niyo sa Mark chapter 1. Dito po, may takdang panahon. Ang Diyos may plano siya. At meron siyang takdang panahon, natutuparin niya yung plano yun. Alam niyo ang pagkakamali ng tao, halimbawa si Abraham at si Sarah. Dahil nasabi ng Diyos kay Sarah, sa Abraham, sa pamanggitan niyang binigan niya, ipagpapalalat ng mga hanggang sa lupa, walang anak si Abraham. Sabi ni Sarah, sipingin mo kaya si Hagar. At nagkaroon sila anak si Ishmael. Ang sabi ng Diyos, hindi sa kanya. Kundi siya pamanggitan ni Sarah. Ang sabi ni Sarah,
Sabi niya, magkakaroon pa ako ng kasiyag, ngayon matanda na ako, tanging Panginoon, kanya. Sabi, kung kailan ako tumanda, kanya. Sisipingan ako ng aking Panginoon para magkaroon ng anak. Tumawa siya eh. Doon tumawa siya, doon tayo sa Genesis 18:14, and sabi niya, ang Diyos, may mga bagay ba na mahirap sa Diyos? Kanya. Ang tanong na yun ay hindi tanong. Yun po isang rhetorical question. Ang sagot doon, wala. Kaya gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na hindi labag sa kanyang pagiging Diyos. Dito sa Genesis chapter 18, verse 14. Sinasabi ko, dahil ang Diyos, hindi siya maaaring gawa ng masama. Hindi siya pwedeng gawa ng, hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya pwedeng gawa ng isang bagay na luwas sa sinasabi niya. So Genesis 18:14, mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon niya? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa tamang panahon na si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. Niya. Nagkaanak ba? Nagkaanak. So, ibig sabihin, kung sasabihin ng Panginoon, ito'y mangyayari. Walang anumang bagay na magiging balakid para hindi magawa ng Panginoon gagawin niya. Sa Mark 1, balikan po natin. Tingnan niyo, napakaunang nagsimula ang Marcos sa mismong bautismo niya. Sa pagsimula ng pangangaral ng ating Panginoon. Kaya mas maiksi siya eh. Dahil ito'y sinulat sa mahintip na walang background na si Kristo ang pinangakong tagapagligtas. Sa Mark 1:14, pagkatapos madagip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ating pa nagsabi, no? Malapit na ang kaharian ng Diyos. Tapos yung ginagawa. E then nilitaw na sinuwaling pa ang ating Panginoon. Tapos paano tayo maniniwala sa Panginoon? Kung meron isang tao na nangako sa iyo, maghintay ka na, bibigyan kita ng pera. Hindi niya ginawa. Tapos, mangangako na naman siya, maniniwala mo. Hindi na ako naniniwala sa iyo kasi sinabi mo na yan eh. Hindi mo naman ginawa. E paano tayo maniniwala sa Panginoon kung sinasabi niya, hindi niya nagawa? Sipin natin yung blasphemy, di ba? Sa Hebrews chapter 6, verse 18. So, hindi siya pa makita ng dalawang bagay na hindi mababago. Na dito hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Dahil tumutungo sa kakalungan at ay magkakaroon na higit na katiyakan pangawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. In other words, pwede mong pangawakan kanya, yung sinasabi ng Diyos. Dahil muna sa mga pangyarihan, pag hindi siya nagsisinungaling. So, anong ginagawa ng mga tao ito? Ginagawa nilang mahina ang Diyos. Sinungaling, mas makapangyarihan pa si Satanas. So, bakit dito nagtataka na mas maraming mga tao na naniniwala sa mali? Yung mga tao yun naniniwala, mas makapangyarihan si Satanas kaysa sa Diyos. Yung hindi nila isang bagay na hindi nila naunawaan sa kanyang tinuturong hindi naman totoo. Tingnan po natin, ano po? Ito mga talatang ito. Si Kristo ay naghahari na ngayon. Yung pangako ni David, sa pangako ng Diyos kay David, ay sinabi niya muna kay Nathan, tapos sinabi ni Nathan kay David. Kailan natupad yun? Sa Acts chapter 2, basahin natin. Sa 29:36, doon natupad yan. Na pinatutunayan na si Kristo ay nakaupo na sa trono ni David. Na isang kaharian na hindi pisikal, kundi isang spiritual na kaharian. So, paano nasasabihin na hindi pa siya hari? Basahin natin. Ito mga talatang ito, magandang i-memorize mo natin kasi baka may matagpuan tayo ganyan. At masasagot natin ang mga sinasabi lang ng hindi po totoo na hindi natin kaya sagutin. Kaya natin sagutin yan. Kaya lang, siyempre sa simula, kahit ako naranasan ko yan eh. Napahiya ang katotohanan dahil sa akin, dahil hindi ko alam. Yan ang problema doon. Pero pag nalaman mo yung sagot, mapapahiyain ka sinungalingan sa katotohanan. Dito sa Gawa, chapter 2, 29:36. Magkapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo at tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at ninibing.
At nasa atin ang kanyang libing hanggang sa araw na ito. Ang sinasabi lang ni Pedro at ng mga apostol, ang sinasabi ni David, totoo. Totoong tao si David, kanya. Alam natin, dahil nalibing siya, alam natin kung saan nakalibing. Yawang sa isang propeta, at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya, nang isa sa kanyang mga inapo, ay lulok niya sa kanyang trono. Kaya niya sinabi yun, sa Panginoon Samuel, chapter 7, na binasa natin kanina. Yaman, nakita niya ito bago pa nangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades niya, kanyang mga katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Kaya Yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo na ibinuhos niya ito sa nakikita niyo at nararig na ngayon. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin nagsabi kanya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Dali, ilang Panginoon yun? Sabi ng mga INC, ang Diyos lang, ang Ama lang ang Diyos. So, isa lang ang Panginoon. O sino kausap ng Diyos na Panginoon? Alam niyo, madaling sagutin sila. Parang genius ang dating, pero napakihina ng aral nila, alam natin ng Biblia. Maupo ka sa kanan ko, kanya, hanggang sa gawin ko kung kaaway mo na matutungtungan ng iyong paa. Kailan uupo ang ating Panginoon bilang hari? Hanggang magapin niya lahat ng kanyang kaaway, kanya. Doon sa balik tayo sa 1 Corinthians chapter 15, ang pinakauling kaaway, kamatayan, kanya. Nung nabuhay na maguli, pag nabuhay na maguli ang lahat ng mga tao, ibibigay niyang kaharian sa Ama. Pero ito magpakailanman, kanya. Tuloy po natin. Kaya dapat malaman na may katiyakan ng buong sambayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na yung ipinako sa krus. So, ang ating Panginoon ay hari na siya ngayon. Meron siyang kapamahalaan at meron siyang kapangyarihan. Hindi physical na kapangyarihan. Katulad ng iniisip ng mga premillennialists. Ganon din ang kaisipan ng mga Hudyo. Na ito isang physical na kaharian katulad ni David at ni Solomon. Pero hindi yun. Ito isang spiritual na kaharian. Sa Biblia, ang iglesia at ang kaharian ay tumutukoy lamang sa isang bagay. Tayo, yung mga directors, mga magitan ng Ebanghelyo. So, kung si Kristo dito sa Efeso, at chapter 1, dito sa 20 hanggang verse 23, kanyang isinagawa ito kay Kristo, na kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay, at pinumupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Higit na mataas kaysa sa lahat ng pamunungan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinapangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilan ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumuspos ng lahat sa lahat. So, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. So, sa isang hari. Dito po sa Hebreo, chapter 8, verse 1 and 2, ganun din sinasabi sa atin. Basahin po natin. Ngayon, ang pangunahing bagay namin sinasabi ay ito. Meron tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kayan. So, siya nakaupo sa trono ng kamahalan sa langitan. So, ano yun? Nakaupo siya sa trono ng Diyos. Isang ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon din ng tao. Langit yun. Yung tabernakulo sa Old Testament, later na naging templo, yun ang physical na illustration ng langit. Yung totoo, para makita nyo kung anong doon sa langit kaya na. Yun ay physical way. Yun ay giniba dahil yung ginawa ng tao. So, tanong, nakaupo ba ngayon si Kristo sa trono ni David? Oo. At siya'y maghahari magpakilanman. Ang pagkakamali ng mga premillennialists ay ang kaisipan na ito isang physical na kaharian. Ang ating Panginoon ay spiritual, kaya hindi natin nakikita. Physical, hindi natin nakikita. Pero po natin, siya'y namamahala sa ating kanya. Kailan matatapos yung pagiging hari ni Kristo, pero yung kanyang paghahari, mananatili magpakilanman. Basahin natin. Sa 1 Corinto, chapter 15, 24, yung kanyang kaharian, hindi matatapos yun. Walang katapusan ng kanyang kaharian. Basahin natin. Sa 15,
verse 24, 26, ang sinasabi ng premillennialist, pagdating ng Panginoon, doon pa lang siya mag-ahari. Ang problema, baligtad basahin natin. Pagkatapos darating ang wakas, yun ang Judgment Day. Kaya kapag kanyang ibinigay ang kaharian ng Diyos, kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya kinakailangan maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga pay. Binasa natin sa akin na magawa. At ako ulit kaaway nalilipunan yung kamatayan. So pagka karoon ng Resurrection Day, pupunta na tayo sa langit. Pagkat tayo kaharian ng Diyos. So, hindi na ating Panginoong exclusive na mag-ahari. Silang lahat. Ang Diyos mag-ahari sa ating kayo. So, di matatapos yun. Ito yung doon sa langit, hindi dito sa lupa. Baligtad Pag may nakausap ang premanent siya ang tanong mo, kaya sabi mo, kailan mag-ahari ang Panginoon? Ganyan. Yun ang tanong mo. Pagdating niya, basahin mo yan, baligtad Pagdating niya, ibibigay niya ang karin sa Ama. So, wala nang karin sa lupa, di ba? Dahil tayo pupunta na sa langit. Hindi, sabi po, alam niya, tama yung sinasabi niya ni Brother Jim Potter mo, ano po? Bagamat, unfortunately, at saka ironically, later on, nagturo siya ng mali. Pero nung dumating siya kay Brother Gamit, binata pa ako noon. Tinatanong ko siya, paano natin siya sagutin? Yung lahat ng maling ito, ang dami ka. I-memorize ba natin isa-isa yan? Kung gusto mo, kanya. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, kanya. Kapag tinag-aralan mong Biblia at natindihan mo, masasagot mo lahat yan, kanya. Totoo sinasabi yan. Lahat ng mali ng tao, may sagot ang Diyos. Walang mali na hindi sinasagot ng Diyos sa kanyang salita. So, kung alam po natin ang Biblia, hindi tayo mahihirapan ganyan. Ito na yung problema nila. Yung mali nila ay katulad ng mga mali ng mga Hudyo. Pasinin nyo. Noong ang ating Panginoon sa chapter 1, ang kanyang mga lagad, mga Hudyo, bagamat 3 taon niyang kasama itong mga lagad na ito, hindi nawawala kailang prejudice bilang mga Hudyo. National pride nila yun Na makikita nila muli na kailang bansa ay magiging makapangyarihan kaharian in a physical sense. Kaso hindi physical na kaharian, ang kaharian ng ating Panginoon. Tingnan niya bilang halimbawa. Dito lang po natin makikita ang tao lang talaga siya. Nagkakamali talaga. Dahil siya nagkamali, basahin natin sa aklat na manual. Nag-depend yung magmalagay talaga sa Diyos, mga kapatid. Tinanong nila sa verse 6. Na sila nagkakatiko, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Kanya. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon sa Matthew chapter 21, verse 43, aalisin ang kaharian sa inyo, kanya. Basahin natin. Kahit sinasabi ko sa inyo, sino kausap niya, hindi mga lagad. Kakunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa, magbibigay ng bunga nito. Tapos itatanong nila, kailan may babalik ang kaharian sa Israel, kanya. Kaya nung bago magpaalam ang Panginoon, sabi ng Panginoon, may mga bagay na gusto kong ituro siya, pero hindi matitis ngayon kanya. Dahil meron silang prejudice bilang mga Hudyo. Pwede na po sa Luke chapter 17, kung babasahin po natin. Ang kaharian ay spiritual, hindi physical. Sila nakakaalam na may kaharian tayo. Dahil tayo sumasampalataya. Yung siyang libutan ba, alam nila yun? Hindi. Ang kailang sinasabi nga, wala pang kaharian Pero bakit natin doon na may kaharian? Dahil sumasampalataya tayo sa Diyos. Nababasa natin sa Biblia. Dito ang pagkakamali na. Kasi sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating nga niya. Katulad ng pagdating ng isang physical na kaharian. Kailan ba yun? 2024 ba yun? Last year ba yun? 2 years ago. Namatay si Queen Elizabeth II. Di ba nagkaroon ng ceremony na inilagay nila si Prince Charles, King Charles na ngayon. Alam ng buong sanglibutan na siya'y naghari. Dahil yun ay physical na kaharian. So dito sa 2021, palibas itinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi na darating na may mga palatandaan makikita.
In other words, sinasabi niya, hindi ito physical na kaharian. Pag nagsimula isang physical na kaharian, number one, kukoronahin yung hari. Makikita ng mga tao yun. Pero ito kanya, hindi niya makikita kanya. Sino makakaalam? Sayin natin. At hindi rin na sasabihin, tignan ninyo, narito, naroon. Sapagkat pasdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Anong ibig sabihin, no? Kailangan na sumasampalataya ang makakaalam kanya. Tayo. Alam natin, meron ng kaharian. Pag tinanong mo ba yung baptist, alam niya, sabi niya, hindi pa dumating kanya. Kaya bakit natin nalalam? Dahil meron tayo pananampalataya. Nung tanongin po ng Panginoon ni Pontius Pilate, ikaw'y ba yari ka? Kasi naiipit siya eh. Ang claim ng Panginoon nung siya nasa lupa, ako ang hari ng mga Hudyo kanya. Eh siyempre si Pontius Pilate, nagugulibahanan niya dahil sa hari noon sa Israel. Physical na hari. Basahin po natin. Sa 1836-38. Ito ang sinabi. Si Pilato ay sumagot, ako ba'y Hudyo? Ang iyong sariling bansa at ang mga punong pare ang nagdala sa iyo sa akin. Kanya. Ano bang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanglibutang ito. Kundi ang kaharian ko ay mula sa sanglibutang ito. In other words, kung ako ay may physical na kaharian, ang isang bansa o isang kaharian o katulad ng bansa natin, hindi ito mananatili kung wala siyang proteksyon. Kaya ang isang bukbo, military, ay isang necessary evil sa isang pamahalaan. Dahil ito iiral hanggat mayroong magpoprotekto sa bansang ito. So kung siya physical na hari, meron siya sundalo. Kaya sabi niya rito, sa Moses, ang kaharian ko ay hindi mula sa libutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa libutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban, sana upang ako iwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian hindi mula rito kanya. So, hindi ito physical na kaharian. Ito ay spiritual. Dito sa pangalang Pedro, chapter 2, chapter 3, 9-11. Ang sabi nila, mag-aari sa lupa ang Panginoon. Pagdating ng Panginoon mangyayari sa lupa, tinatanong natin ito sa mga saksi. Sinasabi nyo, mabubuhay kayo magpakailaman sa lupa. O sige, takipin natin, for the sake of argument. Saan kayo titira? Bakit kanya? Eh kung gunawin ng Diyos yung lupa, pagdating ng Panginoon. Saan kayo titira namin? Yan ang sinasabi sa mga talatang yan. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino man mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, hindi natin alam. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, atomic bomb ba yan? Huwag tayo matakot doon, di mangyayari yun. Dahil ang mundo'y magugunaw sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa atomic bomb. Takot na takot tayo, baka magkala ng bomb, nuclear bomb yung China, hindi mangyayari yan. Dahil the moment na pinuntit ng China, ang nuclear bomb niya, katapusan na niya yun. Siyempre, sasagot yung iba, mamamatay sila lahat. Hindi nila gagawin yun, paano lang yun, panakot lang yun. Gagamitin na yung mga conventional na hindi yung nuclear. Meron naman silang isip, di ba? Ngunit dating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa, at ang mga gawang naroon ay masusunod kanya. Yamang na lahat ng mga bagay na hindi mawawasak ng ganito. Hindi sinabi ang mawawasak. Ang susunod tanong, ano ang uri ng pagkatao nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging mga Diyos? Saan tayo titira? Sa bagong lupa, doon sa verse 11, 13, di ba? So, visit niya natin ng Pedro, anong mapapalaan niyo sa inyong pagkatao at sa inyong pamumuhay na may kabanalan? Kung matatapos lang ito sa mundo, titira kayo sa bagong langit at sa bagong lupa, yan ang langit. Hindi sa lupa. Kaya tinatanong namin ng saksi, saan kayo titira? Hindi literal yung namin. Problema sa inyo, yung literal ginagawa yung figurative. Yung figurative ginagawa yung literal. Hindi alam may Biblia, kaya alam sa kanila. Maala kayo, sabi namin, kung yung ganyang pag-iisip nyo, sa kayo titira, sa loob ng 1,000 taon.
pagdating ng Panginoon. Di ba? Ngayon, yung church age, plan B yun. So, ang sinasabi ng Diyos, nagkamali kami. Hindi tayo nagkakamali. Kailangan natin nagapin yun. Tao tayo. Kahit gano'n bang the best nating ibigay, magkakamali tayo. Kaya, kung kayo naglalaro ng alamang sports, diba, sa basketball, ang US ang pinakamagaling. Pero natatalo pa rin sila. Kahit gano'n sila kagaling, may pagkakataon, natatalo sila. Ganun ginagawa natin ganun ng Diyos, nagkamali siya. So, ang ibig sabihin, iglesia, ang para mga panakibutas. Magtay lang tayo kanya. Iglesia muna tayo. Tingnan nyo kailang araw, consistent. Dahil iglesia ay plan bilang ng Diyos. Kumbaga, panakibutas lang kanya. Hindi siya mahalaga. Pag panakibutas ka, hindi ka mahalaga, di ba? Alam ba, sa lalangan ng babae at lalaki, nanliligaw yung babae sa lalaki sa isang mo. Siya lagot niya. Ay, sasagutin ko ito kasi ihintayin ko yung ex mo bumalik. Tapos bumalik yung ex niya, inano niya, chipera niya, ang tawag mo ito. Palagi butas, hindi ka naman mahalaga. So, chipera ka na, bumalik yung ex mo niya. Yan yung sinasabi nila dyan. Hindi chipera lang ang iglesia, hindi mahalaga kanya. Hindi totoo yun. Bakit hindi mahalaga? Pag tayo po ay, alam niyo yung mga bayani natin, kahit sa pananalitang tao lang, bakit sila nagpakamatay? At nagipanglaban para sa ating bayan. Dahil nisip nila ang bayan natin mahalaga. Bakit kang mamamatay sa isang bagay hindi mahalaga? Wala kang isip pagka gano'n. Sa Acts chapter 20 verse 28, sinasabi sa atin, si Kristo'y namatay para sa iglesia. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Ganyan. Bakit gagawin niyo ng Panginoon kung plan B lang yan? Bakit kailangan pa siyang mamatay kung gano'n lang? Basahin po natin. So parang pinagtataman na nila yung kamatayan ng Panginoon. Dahil sa kanyang dugo, pinili niya kanyang iglesia. Yan lang namilitaw doon, mga kapatid. Basahin po natin. Ingatan ninyo yung sarili at ang pungkawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. By then, sa inference, kaya binili ng Diyos ng Panginoon sa kanyang dugo iglesia. Dahil ito'y mahalaga. Dahil ito'y binubuo ng mga taong nililigtas niya sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Dito sa Matthew chapter 16, 18-19, ganoon din, sabi niya, sinasabi ko, ikaw ay Pedro, kanya, si bawa ng batong ito, ay tatayo ang iglesia, kanya. At ang iyong pagkapangyarihan ng Hades o ng kapangyarihan, ay hindi mananaglaban sa kanya. Pagkatapos may siya sinabi, tungkol sa kanyang kaharian. Paano nangyari yun? Bakit nagkasama ang isang plan B at yung tunay na plano sa isang talata? Tingnan na, masahin natin. Pwede ba yung plan B at plan A sa isang talata? Hindi pwede yun. Masahin natin. At sinasabi ko naman sa'yo na ikaw, Pedro, sa ibabaw ng butong ito, ay tatayo, ang unang sabi niya, ang aking iglesia sa kanya. At ang mga pintuan ng Hades, hindi magwawagi laban sa kanya. Tapos sa susunod, ibibigay mo siya yung mga susi ng kaharian ng langit kanya. At ang namang yung talian sa lupa, itatasan sa langit. At ang yung kanagan sa lupa, ikakalagan sa langit kanya. Bakit nandun yung kaharian? Nagsama yung plan B, plan A, hindi. At totoo, ang iglesia, sa rin ng kaharian. Kaya nandun sila sa isang talata. Yan ang pagkakamali nila, di ba? At ang iglesia ay bahagi sa langgang plano ng Diyos. Para naging plano yun? Sa Ephesians chapter 3. Kaya ito ang nakikita ko pagka sa katotohanan pinag-uusapan. Kahit kailan, ang kasinungalingan hindi magbabago sa totoo. Kahit anong gawin mo. Lalo sa larangan ng pananampalataya. Pagka yung mali at tinuturo mo, lalabas at lilitaw. Kung alam natin gamitin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi natin alam gamitin, para kung abogado, hindi mo alam batas mo, di ba? Sa Ephesians 3:10, basahin natin. Upang sa pamagitan ng iglesia, ay maipapaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa kalangitan
ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ganun kalawak ang kanyang karunungan. Ito ay ayon sa walang panukala o plano na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Paano nag-plan ng iglesia? Hindi plan B. Ang totoo niyan, ang iglesia ay ang kaharian. Kung tayo nasa iglesia, tayo nasa kaharian. Pareho lang sila eh. Kung nasa kaharian tayo, tayo nasa kanyang iglesia. So, ito B, mga kapatid. Tingnan niyo. Problema dito, may magsasabi sa iyo, pumasok ka sa bahay na yun, wala namang bahay. Saan papasok? Ba, may nag-uutos sa iyo, pumasok sa bahay na yun, wala namang bahay doon. Paano ka papasok doon? Hindi ka papasok sa wala. Doon sa Colossians 1:13, saan tayo nilipat? Dito baka matitulos sinasabi sa mga taga-Colosas. Pero tayo Kristiyano katulad nila. Kung saan sila inilipat, doon din tayo nilipat. Eh, pare-pero tayo mga Kristiyano. Saan pa tayo nilipat? Dito po, hindi binanggit ang salitang iglesia. Ang binanggit ay kaharian. Meron pong dahilan nyo. Katulad kahapon, sinasabi natin biyaya. Pero yun talaga ang ibig sabihin ng plano ng Diyos sa kaligtasan. Pero lang yun. Sinasabi lang sa ibang paraan para magkaroon ng emphasis. Ginagamit sa salitang yun. Pag sinabi natin biyaya, ito galing sa Diyos. Hindi galing sa ating sarili. Ganun din yan. Sa Colossians 1:30, basahin po natin. Niligtas rin niya tayo sa kapangyang katiliman sa sila nilipat. Atin nilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Meron na bang kaharian o wala? Meron na, inilipat sila dun eh. At sasabihin ng kaharian, hindi umiiral. Ang tanong nga, paano yung mga Kristiyano ay bahagi ng isang bagay na hindi umiiral? Hindi totoo yan. Si John, nagsalita po si John sa Revelation chapter 1. Nasaan ba si John? Hindi po si John and Marcia, yung John sa Biblia. Nasa si John? Nasa kaharian, basahin po natin. At mula kay Kristo, na siyang saksing tapat ang pangalay na sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa, kanya. Sa verse 6, ginawa tayong kaharian, ganyan. Tapos sa verse 9, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian, ganyan. Bakit siya karamay sa kaharian kung walang kaharian? Imposible yun. Siya mayroon ng kaharian. Kahit po dito sa Gawa, chapter 14, nang ipinapangaral ni na Pablo at ni Barnabas ang Ebanghelyo. Ano sabi niya? Papasok tayo may kapigatian sa kaharian. Ganyan. E paano nga papasok sa isang bagay na wala? Hindi problema yun. Posible yan. Sa mga tao, sa lahat ng bagay, may common sense. Tatlo lang pala, walang common sense. Tatlo lang. Sabi na, pagka kayo nagmamali kay bulag, totoo yun. Minsan. Pero karamihan, gano'n. Pumapasok tayo doon, hindi man tayo talaga nag-iisip eh. Dahil meron ka lang talaga matinding ano. Sa Gawa, Apocalypse chapter 5, 9, verse 9. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kuwasaklat at mabukas ng mga anak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, si Kristo po ito, at sa pamagitan ng dugo, ibinili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila yung ginawang isang kaharian. Ganyan. Tapos sasabihin nila walang kaharian. Yan po makikita natin. Huwag tayong matakot sa maling aral. We have to be confident sa salita ng Diyos. Lalo po tayong oras, ipagpatuloy lang po na sa susunod na linggo. Basta tandaan po natin yung ating pinag-aralan tungkol sa maling aral ito ng premillennialism. Pinagmamali, mga born again, mga Baptist, mga Methodist, lahat ng denominasyon. Naniniwala dyan. Maliban lang siguro Katoliko at sige ba mga kukunti lang, kahit po siyempre tayo hindi, dahil hindi po yung maling aral. Kung wala po tayong tanong, dito natin tinatapos po ating pag-aaral po sa mga pang ito.